So, ganito, no? Pagka triangle, ano ibig sabihin? Warning sign. Warning sign. Okay. Ang warning sign sa kalsada, hindi yan dun ora mismo nilalagay sa delikado. Advance yan nilalagay. So, sabi mo na mga 30 or 20 to 30 meters, makikita nyo yan sa delikadong lugar. Okay, yung 30 meters na yan, bilang kayo ng 1 metro. Hahakbang kayo. Sabihin na natin isang hakbang, 1 metro. 1, 2, so mga 30 hakbang, mga 30 meters yun. No? Bakit nilalagay yan dun bago sa delikadong lugar? Bakit? Para ma-aware. Yun, para ma-aware. Kasi walang silbi to. Pagka nandun na mismo, halimbawa, baha or eto nga, yung may mga animal, nandun na mismo. Useless, di ba? So, anong technique, sir, para pag nakita mo yan? Yan, slow down na, di ba? Kasi may warning na. Mayroong nagbibigay babala na panganib. No? Okay. So, ano ibig sabihin nito? Opening bridge ahead. Ha? Tama, yung bumubukas na tulay. Dito parang wala akong nakikita sa atin eh. Pero kasi wala nga rito sa atin. Hindi nyo naman masabi, baka mag-drive kayo sa abroad. Di ba? Kaya nga minsan meron tayong AAP or yung mga international driver's license. Di ba? Permit, no? So, at least, nandito pa lang, nandito kayo sa Pilipinas, nag-aral kayo sa amin dito sa Majesty, kahit wala tayo rito, pagdating sa ibang bansa, hindi kayo inosente. Di ba? Kasi makita nyo yan. Baka kala nyo, kasi yung forma niya, di ba? Paipaganyan. So, dapat buwelo para lagpasan mo yung dagat, di ba? Or yung ilog, no? Di ba? Kita mo yung ganito, opening bridge ahead, pero may ganun, may rampa. So, primera, segunda, sagad, todo, lipad. O, hindi ka malulunod. No? So, at least tayo, dito, natutunan nyo, no? Sa atin, sa driving school, na opening bridge ahead, magdahan-dahan. No? At baka mamaya makita nyo, ganun yan, irampa nyo. Hindi ganun yun na hindi rampahan nyo na hinto na kayo pag nakaangat na yan. Okay? Pero dito, wala naman sa ating ganyan. Hindi ko lang alam pero wala akong nakikitang ganyan. Sa talambuhay ko, tumanda ako ng ganito, no? Okay. Uneven road ahead. Okay? So, maaring masyadong masagwa o pangit yung dadaanin nyo o yung tatahakin nyo. No? Halimbawa, expressway. Ilan ba ang takbuhan sa expressway? Maximum. 100, di ba? So, magtataka kayo, nung last week lang, dumaan ako dyan 100 eh. Eh, bakit ngayon merong naglagay ng 60 or 40 lang, biglaan? So, yung pala, maaring ginagawa yung pangit na kalsada. No? Or, may nasirang kalsada ron dahil galing tayo sa baha, lalo na yung mga espalto, no? Pagka sa baha, talagang sinisira yan. So, maaring maglagay ng ganyan, na ang akala nyo 100 ang takbuhan, pero bakit naging 40? Yung pala, nasira yung kalsada. Sobrang hindi siya normal. Di ba? Okay? Hump ahead. Oh, ano yung hump ahead? May humps. Rape, no? So, di ba, lalo na kayo pagka nag-practical driving kayo, matututunan nyo yan, uy, may humps. So, ano kaya gagawin ko? Di ba, dyan kasi, lalo na kayo mga baguhan, kami mga instructor, pag nagpa-practical driving, yan yung ano sa amin yan yung struggle sa estudyante. Pag, alimbawa, ito yung humps. So, aakit ang kotse dyan. Sakto dyan namamatayan. No? Okay. Aakit kayo dyan, mag-prepare kayo. Marami nang na-aksidente dyan, nabitin, umaatras. Eh, yung parating na kotse, hindi naman niya alam na baguhan ka. Okay lang kung ang lagi niyong dala yung sa amin, kasi may nakalagay dyan na, yung sa kotse namin, may nakalagay na caution, student driver. Pero pag yung mga private na kotse na, tulad nyo, yung humps, so hindi ko ina-expect, halimbawa ako yung nasa kasunod nyo, so hindi ko na-expect na baguhan kayo,
Ang problema, halimbawa, lutang ako, nakatutok ako, umaatrasan nyo. Okay? Tsaka isa pa, ano ba sinasabi natin kanina pag nakakita ng ganito? Anong gagawin? Slow down. Yun ang laging technique dyan, ha? Magbawas ng takbo. Di ba? Kasi tandaan nyo to, no? Pagka kayo na aksidente, sige, nandiyan na, nasabi na natin, aksidente, hindi talaga maiwasan eh. Pero naiwasan yan, no? Pero patulan natin yung sinasabi nyo, aksidente, hindi maiwasan eh. Ngayon, kung mabagal ang takbo nyo na aksidente kayo, malaki ba ang damage o maliit? Maliit lang, ha? Pero kung hindi kayo nagbabawas tulad ng sinasabi natin na bawas takbo or slow down, pag na-aksidente kayo at matuloy ng takbo nyo, malaki ang damage o maliit? Malaki, no? At least pagka dahan-dahan kayo, makakapreno agad kayo. Okay? Kasi pag mabilis ang takbo nyo, kahit na gumana pa ang preno nyo, magdudulas lang yan or yung tinatawag na pag nakita nyo yung mga skid mark, malalaman kung saan kayo pumreno, pero wala na, sa lakas ng takbo nyo or sa bilis ng takbo nyo, aabot kayo doon. At hindi kayo makapagsinungaling. Makikita sa kalsada yan. Ha? Sa gabi, ha? Lalo na si stoplight kayo, puyat galing sa trabaho or napaghimik, uminom, hindi kayo makakapagsinungaling pag inimbestigahan ng pulis yan. Nasasabihin nyo, nasa tamang takbo kayo. Paano kayo nasa tamang takbo, ha? Pumreno kayo dito pa lang. Yung skid mark nyo, nandito na. Umabot hanggang doon. Ibig sabihin nun, matuloy ng takbo nyo. Nabigla kayo. Or naidlip kayo, or nakikipagkwentuhan, hindi kayo focus sa pagmamaneho. Okay? Kung gusto nyo matabunan yung ebidensya nyo, magdala kayo ng map, mapin nyo agad yung skid mark nyo sa kalsada. Hindi kayo mabubuking. Okay? So, joke lang yun, ha? Huwag kayo magdadala. Pwede pala akong uminom. Magdala lang ng map. Di ba? Kaya ako nabanggit yun, kasi di ba may talyer ako? Yung Power Lag Auto Shop. So, minsan napapadpad ako sa presinto, nagtatalo-talo ron, or ikiniklaim namin sa insurance yung mga ganyang aksidente. No? Iniimbestigahan po ng mga pulis yan kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Pag nakita yung skid mark na yan, ebidensya yun laban sa inyo. Okay? So, downhill sign. Bakit kailangan nilalagyan ng kalsada natin ng downhill sign or para maibigyan tayo ng impormasyon? Bakit? Para maging? Yun, okay. Kasi nga naman, unang-una rin, matuloy ng takbo mo, kahit nga magpreno, kahit sinasabi natin kanina, susub-sub ka rin dyan pababa. Di ba? Pero ano bang technique pagka downhill sign? Sample na lang Baguio. Pababayan. Anong pwede nyong idea or gamitin na makakakontrol ng tulin nyo? Segunda. Oo, or low gear, kung tawagin, ha? Pagka yan, halimbawa, mabilisan na, bumibilis ka dyan, pababayan eh. Aapa ka ng preno. Subukan mo sa Baguio, wala ka pa sa kalahati, sunog na yung brake mo dyan. Kasi, mabilis ang takbo mo, halimbawa, naka-kwarta ka or fourth gear, compare sa nakasegunda ka lang or second gear, hindi yan tutulin. Yun yung engine brake na tinatawag. Ha? Kung ano lang yung bilis ng second gear, hanggang doon na lang yan. Hindi ka apak ng preno. Kung masyado pang natutuloy ng kalagay mo sa first gear, mas babagal yun. Okay? Maliwanag, ha? Pag nakakita kayo ng downhill, alisto ang isip nyo or alerto kayo. No, naku, pababa. Paano kung mawalan ako ng preno? Diba? Lalo na kung mabigat ang sakay nyo or puno kayo. Banandala nyo, marami kayo sakay. Hindi kakayanin ng preno yan, ng biglaan. Ang makakatulong sa inyo dyan, yung pagka-low gear nyo. Okay? Uphill. Bakit may sign din, warning na binibigyan tayo ng warning sign na uphill? Anong kinalaman niya sa aksidente? Ano po? Ha? Ano po? Pag kulang sa bate, baka mapatas. Yun, may aksidenteng ganyan. Alam mo yung paahon, huminto siya, truck
paahon na, huminto pa, mali yun. Huwag kayong hihinto, ibuelo nyo. Halimbawa, nandito na yung paahon ha, dyan ha, malayo pa lang kayo. Huminto, dito pwede kayo huminto. Saka nyo ibuelo. Hindi yung nandito na yung paahon, saka kayo aabante. May harapan kayo. Dito lang sa Mindanao Avenue, ang daming tumitirik dyan. Bago mag-intersection ng Quirino Highway, yung underpass, paahon kasi yan eh. Eh may U-turn dyan sa Mindanao Avenue na mga galing dito na Novaliches. Nabibitin sila pag may nag-U-turn. Yung truck, babagal. Wala na. Sira na ang momentum nila nung paahon na yun. Hindi na makabuelo. So, dapat kasi yung truck na yun, hindi siya muna sumagad gilid. Dito ka banda sa kanan. Ang problema kasi may truck lane eh. Hindi sila makaalis dun. No? So, kung kayo naman, uphill yan, buwelo ang usapan dyan. Kailangan makabuwelo kayo. Okay? Pero, huwag kayong mag-overtake sa uphill, ha? Lalo na yung tinatawag na pa-crest na, yung hindi mo na makikita yung pababa. Kung hindi, pag nasa tuktok ka, doon mo lang makikita, ang masaklap nun, umovertake ka, pag pababa, traffic. Or may nakaparada, lalo na sa kanang side. Delikado yun. No? Ano uli ang technique pag merong ganyan? Lakas nyo nga, ano po? Slow down. Yan, slow down lagi, ha? Okay? Low-flying airplane zone. Ito sa totoo lang, wala pa ako nakikitang sign na ganyan sa atin. Madalas ako dyan sa Skyway. Halos twice a week or once a week, basta weekly, napapadaan ako ng Skyway. Ang sarap kasing tignan dyan eh. Yung ang baba na ng aeroplano sa ang laki-laki. Nung unang-unang makita anak ko nagda-drive dyan, napasigaw, tuwan-tuwa eh. Natutulog ako. Ako'y nagulat. So, kayo, relax lang. Kasi baka mamaya sobrang tuwa nyo. Ang ganda kasing tignan. Pag nasa Skyway ka, bumababa yung aeroplano. O kaya yung tumataas. Pero kadalasan natin tiyempo namin pababa. Ang gandang tignan dyan. So, huwag kayo magugulat ha. Nakala nyo babagsak sa inyo yung aeroplano. Okay? Kasi andun lang yung yung naiya eh. Alright? Wala magugulat? Sagot? Yes. Okay. Spillway. Ano ba yung spillway? Taas kamay. Sino may idea? Warning. Spillway ahead. Ha? Sige, wala namang maling sagot muna kasi mga baguhan kayo eh. Sa may dam, yan, ganito yan. Halimbawa, malakas ang ulan, no? Yung ilog, syempre yung mga dam talagang pag may excess na tubig, doon ang tapon yan eh, di ba? Or nagbabagyo. Para siyang tulay. Tulay talaga siya. Pero sa ilalim niyan, daanan ng tubig. No? So, nagbibigay na naman tayo ng warning sign na magdahan-dahan kasi lalo na pag umuulan. Baka magulat tayo, biglang bumuhos or umapaw doon sa tulay yung tubig. No? So, pagka basa ang tulay, ano ba, nakapit ba gulong natin o madulas? Madulas. So, ingat, no? Okay? Next, flood prone ahead. Oh. Pagka baha, may baha na dyan, nadaanan nyo na, wala tayong magawa, tag-ulan, di ba? Bibilisan nyo ba ng takbo or babagalan? Babagalan, ha? Unang-una, respeto rin yan. Kahit na hindi na masyadong mataas yung baha, respeto sa mga road user. Minsan may nag-aantay ng jeep, yung pasahero. Pag binilisan mo yung baha, ano mangyayari dun sa nag-aantay? Matatalsikan. Okay lang yung talsik, mahina lang yan. Pero yung talagang halos maliligo yan. Pag mataas ang tubig or yung baha na. Diba? Sana kung may dala kayong shampoo, pagdaan nyo yan, hagisan nyo ng shampoo. O, tsaka sabon. O, tuloy ligo na po kayo. Tapos mag-abang uli kayo ng isang dadaan o para magbanlaw na. Di ba? Okay? So, dahan-dahan lagi ang technique, ha? Isa pa, ha? Pagka nabaha pala ang mga sasakyan natin, ang preno nyo, hindi basta-basta agad kakapit yan. Umiipit yan, di ba? Preno. Pag umapa ka, iipit yung piston. Yung piston yung drum brake or brake pad. No? Pag umapa ka, ipit yan. Basa. Natural, madulas. Okay? Lahat ng basa, madulas. Okay? Next, landslide prone area.
Natawa tuloy ako. Majesty, driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.